Hi guys! Welcome to our channel. Kamusta po kayo lahat? Sana po ay okay po kayo. Ayan. Pinapangunahan ko na kayo mga idol, no? Medyo maingay ang aking kapaligiran kasi alam niyo naman pag probinsya, hindi tayo pwedeng magreklamo kasi nga magkakatabi yung bahay dito ng mga idol, so pasensya na po kayo. Ang importante ay makakapagbigay na naman ako ng tips, makakapagbigay na naman ako ng kaunting kaalaman pagdating sa, alam nyo na, ayan. Syempre ang ating pag-uusapan ay para lamang po sa may bukas ang kaisipan at may malawak na pang-unawa. Ayan, kung ikaw ay wala po nito, maaari na lamang pong mamili ng mga videos na nararapat po para sa iyo para ano ka naman ng mga videos na gusto mo, makapamili ka. Okay? Alright, so ang ating pag-uusapan ngayon mga idol ay ito yung position na talaga naman na hindi lahat ng mga kababaihan ay gusto, at hindi talaga nagugustuhan, lalong-lalo na kung ang iyong dala-dala ay medyo may kalakihan. Okay, so tuturuan ko ngayon kung kayo ngayon kung paano maiwasan at para hindi reklamo kumbaga ng inyong mga kapareha, lalo na katulad ng sinabi ko kanina, kung ikaw ay biniyayaan ng talaga naman. Okay, so minsan kasi pag medyo or kapag malaki kasi mga idol ang dala-dala mo ay masakit. Oo. Sabi nila mababa daw yung alam niyo na yun. Hindi lahat ng kababaihan ay pabor. Yan. At isa na ako doon. Pero, alam mo ba, may paraan dito, idol, para hindi mapansin at para hindi masaktan ang iyong minamahal. Paano nga ba ito? And, syempre, itong sinasabi ko ay syempre nagawa ko na ito. And, I'm very well sure na talaga naman na masasabi ko na hindi mo talaga mararamdaman at hindi ko naisip na ay naku, ang laki, masasaktan na naman ako. So hindi ko naisip yun. Bakit? Kasi nga may paraan siya kung paano maiwasan yung pag-iisip ko or pag-aalala ko na kapag pumasok siya ay medyo, alam mo yon, medyo mag-aalangan siya kasi nga alam niya kapag nasaktan ako, wala na, bye-bye na, stop na. Ganon ang nangyayari every time na pumapasok siya doon na hindi, especially kapag hindi siya basa. Kapag sa posisyon na ito kasi mga idol, siguraduhin nyo na basa, madulas, ganyan, and yung ready nga, alam mo yon, yung siya mismo yung magsasabi na ipasok mo na or pumasok ka na, ganyan. Siya dapat mismo yung magsasabi niyan. Paano mo magagawa or paano mo paano mo ang tawag doon, paano mo si-secure yan, yung kapareha mo na talaga naman na hindi siya wala siyang mararamdaman na ganon. So ganito ang gawin mo, idol. Una, syempre, bago mo siya ipwesto or iposisyon doon sa gusto nyo or sa gusto mo, kasi nga hindi nga gaya nga ng sinabi ko, hindi lahat ay gusto yung posisyon na ito, no? Bago mo gawin yun, yung balak mo na yun, yung gusto mo na yun, is gawin mo muna yung mga alam mo na talaga naman na talagang mababasa, kumbaga. Ayan, si Pipay kasi hindi basta-basta nagbabasa yan, lalong-lalo na kapag medyo alam yung edad ay katulad namin, katulad ko, ganyan. So hindi porket kapag ganun na is mababasa na. So, hindi ganun kadali mga idol. So, may mga proseso yan. Syempre, gawin mo muna yung mga bagay na alam mo na nakakatulong sa kanya para mag-wet. Ayun si Pipay. Kasi nga minsan, ang mga Pipay, mga idol is
tuyo or dry. So, hindi pwede na bibiglain mo kapag ganun kasi nga medyo manipis at medyo malambot, smooth ang loob nun, kahit naman sa labas. Pero, alam nyo kasi kapag ipinilit mo yun, syempre magagasgas. Hindi lang kami, kayo din. Kasi nga, hindi siya basa eh. Wala siyang pampadulas kumbaga. So, ikaw ba naman yung ipipilit mo yung daliri mong mangulangot, diba? Diba masakit? Ganun lang yun. And pag nagpupo ka and then ipilit mo yung matigas na pupo, syempre, diba masakit? Ganun lang yun. And paano iwasan yung mga ganun at para mapanatili, kumbaga, yung L pa rin ang iyong kapareha. So, habang nagawa mo na, halimbawa, nagawa mo na at naramdaman mo na, syempre, hawakan mo naman yun eh. Pag medyo basa na, ganyan. So, yun na yung hudyat para ikaw ay pumesto kung ano yung pwestong gusto mo. And kapag ikaw ay nasa likod na niya, at siya ay nakapwesto na sa harap mo, is wag mong hahayaan na yung kanyang dalawang bundok ay nakatiwangwang lang. So, always kung sinasabi na huwag niyong hahayaan na walang ginagawa yung kamay niyo, mga idol, habang kayo ay pumapasok doon sa ay siguraduhin mo na gumagawa or nagiging busy pa rin yung inyong mga palad or yung kamay mo, di ba? Yung daliri mo, ganyan. So, kailangan laruin mo yung kanyang jowlens, ganyan. And kung hindi mo naman kayang abutin, kasi hindi naman pare-pares ang mga babae na may short, na may pandak, may matatangkad talaga, may chubby. So, kung hindi mo kayang abutin, so pilitin mong, alam mo yon yung kahit pahapyaw-hapyaw lang or medyo ilapit mo siya, kumbaga ilapit mo siya doon sa isang bagay or alam mo na makakasagi doon sa kanyang jowlens, 'di ba? Para medyo may kumbaga, na mararamdaman pa rin habang nagagalaw kasi yung utong ng babae, mga pare ko, ay mabilis talagang mag-stimulate or mabilis umilit yung kanilang mga blood. So, talagang nagsisirculate talaga ng mabilis na mabilis. So, minsan ang ginagawa ng kapareha ko ay hindi niya halimbawa, minsan naabot niya, pero talagang nagiging flexible siya minsan, pero hindi siya nakakapag-concentrate doon sa ginagawa niyang pagpasok. So, once na ganon, at talaga nakakonsentrate siya dun sa pagpasok at talagang na-enjoy niya yung moment na yon, ang ginagawa niya para hindi lang nakabakante yung harap is medyo itinatayo niya kaunti yung alam mo yon, yung pagpatong-patong niya yung pillow, and kailangan gumagasgas yung bundok doon sa pillow. Ganon ang ginagawa niya. And kung nasa kung nasa bed naman, so kahit na isandal yung kanyang kung kaya, yung kaya nyo lang, basta ang importante hindi nababakante, kailangan may gumagasgas doon sa kanyang hinaharap. And syempre, ang pinaka-importante dyan, mga idol, yung kanyang mani. Habang nagtatrabaho ka doon sa likod niya, kailangan nilalaro mo yung kanyang mani, kaya yung kanyang tingel. Kasi nga, maabot mo naman na yon kasi nga nandun ka nga sa likod niya, igaganon mo lang, parang yayakapin mo lang yung kanyang iba yung kanyang hips, ganon. So, kayang-kaya mo na yon abutin. So, yun na yung hudyat na pag ginalaw mo yon kapag nagtrabaho ka doon sa kanyang tingel, ay sigurado ako na hindi niya mararamdaman yung sinasabi nating sakit kasi nga malaki. Kasi marami nagchat sa akin na malaki kasi yung ko, idol, kaya pag ganung posisyon is ayaw niya.
kasi nga malaki, nahihirapan daw siya at nasasaktan. So try mo yung sinasabi ko, idol, bago ka pumunta sa likod niya. Gawin mo muna yung mga paborito niya, yung mga gusto niya na makakapagpasaya sa kanya, and then tsaka ka pumunta sa likod niya, and huwag mong hayaang maging bakante ang mga sinabi ko. Okay? So that's all for today's video, mga idol. Sana nagustuhan mo ang ating explanation, and if you like this video, please do follow, subscribe, like, and share, and mag-comment rin kayo kung taga saan kayo, mga idol. And kung gusto yung magtanong, magtanong lang po kayo, and sasagutin natin on our next vlog. Okay? Always remember, I love you all, guys, and always take care cause I care. God bless everyone. Bye. See you again on our next vlog.